people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng Mama Sam ninyo. Grabe, ang bilis ng araw. Today is Monday, 10 ng March. Talaga naman grabe. Ramdam ko yung init kanina dito sa Thailand. Grabe, parang papasok pa lang ang summer pero daig pa namin ng nasa April na ganong katindi yung init. Yung alam mo yung ulo ko kanina nagpipintig-pintig, parang feeling ko mamamaga yung mga ano sa utak ko dahil sa sobrang init. Ganon. Grabe. Kaya guys, paalala lang talaga, inom tayo ng madaming tubig para hindi tayo matuyuan at saka ma-refresh ang ating loob ng katawan, no? So, yon. So, syempre, maraming salamat din sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi yung suporta na binibigay ninyo guys, nakakataba talaga ng puso. And then, of course, ang mga bago nating subscribers, hello sa inyo lahat. Maraming salamat sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At hindi lang yan, sa mga solid na makamamasam dyan na talaga naman lagi nakaantabay, nag-aabang, maraming salamat. Kaya naman, syempre may pa-shoutout tayo ng bonggang-bongga. So, ito na. Si Mahagony Brown 5442, shoutout sa iyo. Yaya Muhammad 8158, Dave Velasquez, hello. Barbie Elizalde, Mrs. Sicto Dantes, hello. Gab, hi. Andiyan dyan din si Jesus Gloria, si Arlo Lan La Cuesta. And then, of course, si Miss Ming Meow. Andyan din si Beautiful Maris Living the Maverick. Hello, kamusta ka naman? And then si Games Baluyot, Melinda Martinez, Cesar Anyon Nuevo. Andyan din syempre si Ricardo Jr. Kenyosala, Chris Jimenez, and saka si Rosel. Ayun, 2016. Maraming salamat. Syempre, shoutout din kay Snake Gem, at saka syempre kay Daddy Hedy, kay Ray Ventura, at saka Edhi, lagi din nakatutok sa atin, araw-araw, lagi-lagi. Kay Attorney Cornelo Dilag, syempre nanonood sa atin yan. At saka syempre ang kanyang partner na si Maverick. Hello sa inyo. And then of course, si Madam Henrietta Solidad, Jenaline Napaton, na talaga naman lagi din nakaabang. Si Madam Henrietta Solidad, meron siyang YouTube channel. Baka naman pwede nyong mabisita. Ang pangalan ng kanyang channel ay, syempre, Henrietta Solidad. And then of course, si Christine Ann Perez. Ayan! So, syempre, maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre, dito sa Mama Sam Vlog. Kaya ngayong araw na to, oh my gosh, chika tayo ng bonggang-bongga sa mga updates natin ngayon dito sa mundo ng pageantry. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una nating chika, eto nga, Miss Cosmo, balita daw ay nasa Mutchana ng Pilipinas. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, kung wala na siya sa Miss Universe Philippines, bongga. Charot. Kasi naman, hindi rin naman kasi po pwede na hawak to ni Mama J kasi alam naman natin na hawak niya ang Miss Universe, di ba? Miss Universe Philippines. And then, alam naman natin, ayaw ni Kun An na nandiyan ang Cosmo. Ayun, so nilipat na siya sa ibang pageant, no, di ba? Nandito na siya sa Mutya ng Pilipinas. Ay, nako. Good luck, oh, di ba? Yun lang yung masasabi ko. Syempre, excited ako kung paano pipili si Madam Cory Quirino sa ipapadala natin dyan. And then, ayun, so tingnan natin, di ba? Malay mo, maging impactful beauty na talaga ang magiging bagong Miss Cosmo ngayon. Oh. And then, ayun, so sana nga napunta siya sa
binibining Pilipinas eh. Matutuwa sana si Christine Ann Perez. Pero okay lang yan. Talagang ganyan. So, laban lang. At ayun nga. So, tignan natin kung ano ang magiging bagong eksena ng Mutya ng Pilipinas sa pagpili nila ng ipapadala natin sa Miss Cosmo. So, yung mga lumalaban sa Miss Universe Philippines ngayon taon na to, wala na ang Cosmo doon. So, ano kaya ang mga crown na ibibigay sa kanila ngayon? So, tabayanan natin yan at abangan natin. So, yon. And then, of course, para sa sumunod natin, chika, Mama Sam, pambato natin sa Miss Global kagabi, umariba at naging 4th runner-up. Anong masasabi mo dito? Yes! Congratulations syempre sa atin lahat, sa buong sambayan ng Pilipino, at syempre higit sa lahat kay Henna Ramos. So, yun. So, syempre, congratulations sa kanya kasi napakagaling niya kagabi. To be honest, guys, yung pinapanood ko siya, talagang grabe. Nakaka-proud. Alam mo yun, yung umabot tayo sa top 5, hindi biro ang labanan ng Miss Global kagabi. Talagang dikdikan talaga yung labanan. Actually, sabi ng gano'n, nako, cooking show naman ang Miss Global. Guys, hindi siya cooking show. Malinaw at talagang kita ng dalawang mata ko kung bakit si Vietnam ang napili nila. At hindi lang naman yung basihan yon is Q&A, yung kabuuan din talaga ng represent ng isang kandidata. So ako para sa akin si Philippines ha, in fairness sa kanya. Magaling si Philippines, but nandoon ako na maraming mga kalaban. Ayun, maraming kalaban na talaga masasabi mo ay pwedeng sila ang manalo. So ako para sa akin sa simula pa lang sabi ko nga ay magta-top 5 to. Pero hindi ako siguradong mananalo tayo. Kahit kagabi na pinapanood ko na siya, parang happy na ako pag nakarating siya sa top 5. Ayun talaga yung dinadasal ko. Pero nag-expect pa ako na sana makatungtong ng top 3. Kaya lang kasi magaling din talaga si Jamaica. Si Jamaica, si Vietnam, talagang umaariba talaga sila. Ang matinding kalaban nila dito si Puerto Rico. Pero wala ay nanghina na rin si Puerto Rico. Anyway, so ang ending ay ayun nga, nanalo nga si Miss Vietnam, first runner-up naman si Puerto Rico, first runner-up naman si Jamaica, second runner-up naman si Puerto Rico, at syempre, naging third runner-up naman si USA at si Philippines. Sabi ko nga, dapat si Philippines yung third runner-up. Pero guys, okay lang yon. Ang importante ay nakarating tayo sa top 5 na ilaban ni Philippines talaga. In fairness kay Philippines, sobrang galing niya. So, yon ang masasabi ko. Kaya, bongga. So, yun. So, be happy, guys. Be happy. So, stop saying, nako, cooking show. Nako, yung ano naman na yan, nagkaroon naman ng dayaan. Walang ganun mga Mars. Maging happy tayo sa resulta. At in fairness, napakaganda ni Vietnam sa personal. So, yun. Siyempre, maganda din si Philippines. So, diba? So, mga kasama, ano namang masasabi mo, hindi nakuha ng Colombia ang back-to-back dito sa Miss Global. Ang alam ko, hindi sila nagba-back-to-back talaga. Pero in fairness, sa kandidata ngayon ng Puerto Rico, talagang masasabi ko, ay, ang tindi niya. Sobrang panalo. Panalo talaga yung galawan ni Puerto Rico dito. Hindi man sila nag-back-to-back, pero grabe, inilaban to ni Puerto Rico ng bonggang-bongga. Alam nyo, sa totoo lang guys, kung manonood talaga kayo ng live, ito kasi parang konti lang yung distance ko eh. As in talagang kita ko yung bawat eksena. Maganda si Venezuela pero nawala na siya sa eksena eh. And then, si Puerto Rico talaga, sa simula pa lang ng laban, parang, ayan na, sinasabi nga natin na si Puerto Rico yung mananalo dito. Pero, alam mo yon, hindi nag-aalay na sa kanya yung malapit na sa kalagitnaan, yung kumbaga malapit na matapos yung laban, nag-iba talaga yung tema. Mas biglang lumabas yung power ni Vietnam, mas naging lumabas yung aura niya, naging pinakamaganda siya sa lahat, kaya ayun, ganon ang nangyari. But hindi man nakuha ng Puerto Rico ang back-to-back, but winner pa rin sila, di ba? Kasi ang galing nung kalaban, ang galing nung kandidata nila, at talagang lumaban ng bonggang-bongga, kaya congratulations. So yan, at para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo? Lalaban ng Miss Universe Thailand. So ayun, sa mga hindi nga nakakakilala kay Preo, siya ay dating first runner-up sa supranational
from Thailand. And then, ayun nga, ngayon nga ay talagang pumutok yung balita yesterday na ito ay magjo-join sa Miss Universe Thailand. Nako, Vina, humanda ka dahil medyo matindi ang makakalaban mo ngayon dito sa supranational. Ay nako, to be honest, medyo parang ang feeling ko, matinding bakbakan to. Alam nyo guys, sa totoo lang, ako para sa akin ha, parang feeling ko, ibibigay talaga to kay Vina. Kahit lumaban pa yan si Preo, lumaban pa si Jassy, parang feeling ko kay Vina nila ibibigay to. Hindi ko lang alam kung talagang magiging patas talaga yung laban. Depende yan sa makikita natin performance. Alam naman natin si Jazz, Diyos ko, palaban din to. At alam natin tong si Preo, ay nako, good luck talaga. So, magandang labanan to para sa Miss Universe Thailand. So, tignan natin kung sino ang aariba sa kanila. Pero ako sa kanila, ang ipapadala ko sa Miss Universe, yung first runner-up ng supranational. Diba? Para sa Pilipinas naman, first runner-up sa Miss International. Charot! So, yan. Ay, nako, good luck. Good luck sa kanila. At nako, exciting to. Para naman sa sumunod natin, chika, Pilipinas na mayagpag ng todo-todo dito sa Miss Global. Noong 2022 ang ating pambato ay naging title holder nga. Ito nga si Shane Tormes. And then, noong 2023 and 2024 naman ang ating pambato na si Perhang ay nag-third runner-up. Ito yung napanood ko eh. Gusto ko din yung pageant na ginawa noon. At ito nga, si Sheena Ramos naman ay nag-fourth runner-up this year. So, ako masasabi ko, bongga yung pageant na yan. And then, ayun. So, natutuwa ako kasi halos mag-back-to-back win tayo dyan. Dahil nakadalawang runners-up tayo na magkasunod. Nung last year ay third runner-up, then this year naman ay fourth runner-up after natin manalo. So, hindi tayo nawawala sa eksena. So, dito palang pinapatunayan na talaga natin na magaling talaga ang Pinay. Di ba? Kagabi tinitignan ko. Actually, kasi pag tinignan mo si Miss Philippines, medyo parang chubby nga siya, tapos maliit. And then, actually, tama lang naman yung katawan niya. Kaya lang bilang beauty queen, so hindi siya ganun kaano. Iba yung build ng katawan niya. Pero yung performance level niya, masasabi ko naman talagang may wow talaga. Dito ko talaga masasabi na grabe no, ang galing talaga ng Pinay. Grabe talaga yung performance niya, ang lakas ng energy, ang galing ng projection niya, the way kung paano siya tumingin sa camera at ngumiti, winner. So, yon. So, medyo nawawala lang si ate dahil sa mga announcement, medyo parang natutulala siya, and this pag ina-assist sila, parang tulala lang ang ate mo. Pero kapag umarangkada na, oh my gosh, grabe, talagang bigay na bigay 100%. So, doon ako natuwa. And then, ayun, so, malay natin sa mga susunod na taon, makuha uli natin yung corona. But guys, be happy na lang. At sana, patuloy tayong sumuporta dito sa Miss Global. So, yan! At nakaka-excite kasi maganda yung pageant nila, guys. Ang ganda talaga ng presentation nila, in fairness. So, yeah. Pero ito ang mas exciting, syempre. Di ba? Atisa Manalo, nagpasabog para sa kanyang evening gown portrait. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Well, ang masasabi ko, kung ikukumpara ko nung nakaraan taon at saka ngayon taon na to, mas fierce ang dating ni Atisa Manalo. So, sobrang gusto ko yung kuha ng kanyang dito portrait. Talagang sabi ko, ay in fairness kay Atisa, talagang umaariba ng bonggang-bongga. At ayun, so nakikita na natin na talagang iba na talaga yung eksena ni Atisa, no? Mas strong siya ngayon, mas nakikita natin sa mukha at sa mata niya na talagang, alam mo yung binibigay niya talaga yung 100%, lumalabas yung fierce, at ayun, excited ako kung ano ang magiging eksena at pasabog niya sa Miss Universe. So, kung tutuusin yung gown naman ay parang similar lang nung nakaraang taon. Mas gusto ko nga nung nakaraang taon eh. Kaya lang ngayon yung gown na suot niya ay medyo power yung dating. Oo, naging power yung dating. At saka, napaka-powerful ni Atisa. Kasi kung titingnan mo yung nakaraang taon, maganda lang yung makeup.
pero hindi mo maramdaman yung fears. Pero ngayon, pag tinignan mo yung photos niya, nandoon yung fears. At talagang ramdam mo na medyo parang may kakaiba. O, di ba? So, tignan natin kung anong laro ni Atisa Manalo dyan at kung kakabog nga ba si Atisa ng bonggang-bongga dito sa Miss Universe Philippines. Are you excited for her? Kasi ako, yes, sobrang excited na ako ng bonggang-bongga. So, yon, chika ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. I-comment below ninyo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yon. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys.